Guys, may pimples ako. Good news ba yan? Napag-usapan na natin kahapon si Madam Harlika. Nagka-pimples ka agad si Sir Ivan. May meaning yan may meaning yan. Hindi kaya allergy ako? Allergy kaya ako kay Madam M? Alam niyo mga kababayan, ang yung makakaroon ho tayo ng pimples, maganda, good news daw yan sa iba. Pero ibabase muna natin sa mga bata-bata dyan, yung mga teens, yung mga tinatawag natin na mga Gen Z, yung mga 18 years old, like that. Sabi nila, pag magka-pimples daw sila, in love daw sila. Yun daw ang sabi mga kababayan. Pero naman, yung mga wanggits, alam nyo ba yung wanggits? Common yan sa amin na mga Bisaya. Tinatawag namin na wanggits. Yung mga lalaki na mapurma, mga seniors na mapurma, tinatawag namin yung mga wanggits. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, medyo kung magkampimpos sila, bata-bata pa ho sila at bumabata. Ngayon, pagtatawagin naman namin na wanggits, yung mga babae na mga seniors, Sir Ivan, mag-ingat ka. Maraming seniors dito. Joke lang naman. Minsan lang naman mag-joke si Sir Ivan Kapag tinatawag ko namin na wanggits yung mga babae na mga seniors, which means may asim pa yan. Agree ba? May asim pa ba? Hindi bagay kay Sir Ivan mag-joke, no? Ang corny talaga Ang bagay lang kay Sir Ivan, mangurot. So ganito na lang. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw na pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan na ibang kampo ng ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Yes, syempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan na nangungurot po ng mga salot ng lipunan at sa kanyang mga membro na mga ok-ok at sa yung may mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw kasi puro yan mga pasaway. At talagang nagbibigay po ng problema sa Pilipinas. At saka literal, mga kababayan, sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pag-unlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw. Kukurtin natin sila kang mamaitim po na mga singit. So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tuwing nabibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And of course, lagi ko po itong sinasabi dito araw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy every day. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam mo natin mga kababayan, once kagkaroon ho tayo ng stress sa buhay, dyan po nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po good vibes everyday at saka smile lang po everyday. And of course, ngayong araw mga kababayan, as usual, marami lang po tayong pag-uusapan. Andyan po ating mga good news, andyan po ating mga viral, at lalong-lalo na, andyan po ang ating mga mainit na mga balita na hanggang ngayon, marami pa rin pong hindi po nakaka-move on. Lalong-lalo na, yung mga pink clown mga kababayan, yung mga salot ng lipunan, yung mga peking DDS at yung mga peking loyalista. Hindi pa rin yun makaka-move on mga kababayan. Bakit? Kasi dyan po sila happy na lagi pong sinisiraan dito ang mahal natin na Pilipinas, ang Marcos administration at yung CPBBM. Dyan sila happy mga kababayan, naninira ho yan lagi. So anyways, nandito naman po si Sir Ivan para po sila kukurtin lagi araw-araw. Of course, siya nga pala, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saka sa mga kapwa ko po ng mga OFW all over the world. I'm hoping po na nasa maayos tayo na kalagayan. Huwag niyo pong kakalimutan na sana hahabaan pa ho natin mga pasensya kasi nagpunta ho tayo dito sa mga sa mga iba't ibang country para po magtrabaho para sa ating mga pamilya. At huwag nyo rin kakalimutan na dapat mag-pray ho tayo lagi araw-araw. Kasi ang prayers mga kababayan, yan lang po ang ating sandata para po sa ating pang-araw-araw na pagtatrabaho.
Of course, mga kababayan, siyempre kahapon marami ng po tayo pag-uusapan. Inuulit ko, Happy New Year po sa ating lahat. At saka sabay-sabay ho nating embrace po yung year 2023. At asahan natin na meron pong magagandang mangyayari po sa 2023. Kasi lagi po yung sinasabi po ni PBBM, ni BP Inday Sara, at saka meron ng bagong vlogs po si PBBM. Nakakatuwa talaga mga kababayan. Kung hindi nyo pa nakita, of course, sabay-sabay natin panoorin mamaya kasi talagang I'm very sure matatawa kayo mga kababayan. Nakakatawa talaga. Merong portion ho doon na talagang ang cute ang cute po ni Paps at saka ni BP Inday Sara kasi meron sila meron sila na pag-usapan doon na mamaya na para trailing po sa hindi po nakakita. And of course, ngayong araw rin mga kababayan, pag-uusapan rin natin yung nangyayari po sa ABS-CBN. Kung nakita nyo po sa ating thumbnail dyan, meron pong nangyayari po sa ABS-CBN mga kababayan at kinuyugo sila ng netizens ngayon na karma. Napag-usapan nga lang natin kahapon yung Koreana mga kababayan na vlogger. Siya nga pala, nakilala ko na kung sino pong vlogger na yon at na taga Korea kasi meron nag-comment ho doon sa last vlog ho natin. Ito yung napakaganda na mag-comment ho kayo kasi parang exchanging lang po ng mga informations para malaman rin ni Sir Ivan. Kalala ko na pala mga kababayan, ang pangalan po ng vlogger na yon na Koreana ay si Kahiba Universe. Maganda po ang kanyang content. At saka mamaya merong ipapakita sa inyo na content rin ni Kahiba na talagang nagbibigay talagang masasampal ho natin dito sa mga naninira po lagi sa Pilipinas. Yun lang, lalo na itong mga dilawan, yung mga pinklawan na lagi pong sinisiraan dito yung Pilipinas. Pero yung mga foreigners mga kababayan, talagang ipinopromote ho nila kung gaano kaganda ang Pilipinas, kung gaano kabait po yung mga Pilipino. Pero sad to say mga kababayan, meron tayong mga kababayan dito na mga vloggers, kapwa vloggers, laging naninira po sa Pilipinas. Yun po ang nakakalungkot. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan, merong maganda akong nakita na vlog po ni Kahiba. Of course, pag-usapan rin natin itong good news po ni PBBM tungkol po sa mga OFW. Kasi di ba ipinakita ko kahapon yung isa po sa balita kay PBBM, yung nirecognize niya po yung mga OFWs at saka merong kulang nga pala doon. Merong programa po para sa mga OFW at para po sa mga anak po ng mga OFW. Merong goods mga kababayan at ipapakita ho natin yan mamaya. At saka of course, marami pa tayong pag-uusapan yung mga paninira rin ng mga pinklawan. Of course, bago tayo mag-start po sa ating mga balita, siyempre huwag ho nating kakalimutan ang ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizens. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalists. Of course, huwag rin natin kakalimutan kasi kasama rin natin araw-araw ang mga pinalangga natin ng mga DDS all over the world. So how are you today? Of course, i-shoutout rin natin ang mga kababayan natin na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan at yung mga kababayan natin na nandyan po sa Sabah, Philippines. Kumusta po ang lahat? And of course, Happy New Year sa lahat. Of course mga kababayan, i-shoutout rin natin ang ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi po nag-i-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. I'm hoping po na sana lahat na po na viewers ni Sir Ivan ay hindi na po mag-skip ng ads. Malaking tulong ho yan sa channel natin. Kung gusto lang po natin na magtagal si Sir Ivan. Konting request lang naman yan. Huwag na tayo sana mag-skip po ng advertisement. Anyway, shoutout natin si Ma'am Olivia Lupiga Lake from UK. Nagbigay ko sa atin ng 5 pound. Shoutout rin natin si Ma'am Maribel Aquino Tasi from Michigan, USA. And of course, shoutout rin sa mga Inupikis family na dyan sa Villaba, Leyte. Hello po sa mga Inupikis family and Happy New Year. Of course, shoutout rin natin mga kababayan, yung mga laging nauuna po na nagko-comment dyan sa baba. Sila si FBR. Hi to FBR. Shoutout rin natin si Go Zombie. Go Bombi from Hilongos, Leyte. Shoutout rin natin si Modisto Oligo. Happy New Year daw kina Beatrice Oligo at Iram DB Oligo para kay Beatrice. Shoutout rin natin si Sir Remigio Baliaco. Hi to Ma'am Betty Lieva. Shoutout rin natin si Just Me Forever. And of course, shoutout rin kay Sir Virgilio Villanueva. So nga mga kababayan, of course, start na ho tayo.
Pero bago tayo pumunta doon sa ating mga good news, mga viral at yung mga mainit na mga balita, syempre meron muna akong itatanong sa inyo mga kababayan at saka help me to answer this question. English yun ha. Minsan lang nag-English si Sir Ivan hayaan nyo na. Meron akong question mga kababayan, saka sabay-sabay ho nating i-answer ho ito. Ang question dito ay, anong pinaka hindi mo makakalimutang pangyayari sa 2022? Inuulit ko mga kababayan, anong pinaka hindi mo makalilimutang pangyayari sa 2022? So please comment down below mga kababayan. Of course, as usual, babasahin rin yan ni Sir Ivan kasi si Sir Ivan po, mahilig po magbasa po ng mga comments. Kasi lagi ko sinasabi dito na pinapahalagahan ko lagi o pinapahalagahan ko po ang inyong mga comments kasi nangunguha po ko ng mga impormasyon. At saka while nag-comment po tayo dyan sa baba, please pakilike rin po ang ating video. Hopefully, everyday na makita nyo na po ang video natin, mag-like na tayo automatic. At saka, libre po ang mag-share mga kababayan, libre din ang mag-subscribe. Of course, ang inyong mga comment mga kababayan, babalikan ho natin yan mamaya. Dito muna tayo mag-start po. Kung maalala nyo, na nagtanong po ako sa mga nagtrabaho po na nandyan po sa Mercury Drugstore. Di ba nag-comment, nagtanong ko mga kababayan, I think 3 days ago na ba, if I'm not mistaken. Kasi nagtanong ko mga kababayan kung totoo ba na in-stop na ng Mercury Drugstore ang pag-produce or pagbigay ng mga kalendaryo na meron na makita ho, yung kalendaryo po ng 2023 kung saan makikita ho natin si PBBM na feature mga kababayan at iba pong mga presidente. Di ba nagtanong ako noon? At saka marami ho akong nabasa doon sa last vlog ho natin na sabi na, Sir Ivan, hindi po totoo na in-stop po. Actually, meron pang second batch. Pero kasi, always lang maubusan mga kababayan. Yung iba't ibang mga outlets, ang iba nga nag-comment doon sa last vlog natin na nauubusan talaga sila kasi nanghingi sila ng kalendaryo mga kababayan. Bakit ko nga pala natanong yun? Kasi alam niyo mga kababayan, meron kasing kumalat na statement ito hong Pinklawan. Tinatakot kasi yung Mercury Drugstore at yung mga netizen, mga mamayang Pilipino po na talagang tumatangkilik po sa Mercury Drugstore at doon lagi bumibili. Sabi kasi itong ni Ma'am C mga kababayan na isang Pinklawan ito, sabi niya, nasagap ko lang, wala na raw kalendar sa MD or Mercury Drugstore. Yung second batch naka-hold dahil sa naging reaksyon ng mga netizens sa cover nito. Pinastop daw ng mga kababayan ng Mercury Drugstore. Pero fake news nga pala yan. Ayon ng ating mga solid viewers po na nagtrabaho po sa Mercury Drugstore, hindi daw pinastop ang pag-produce po ng kalendaryo. Talagang naubusan lang at hinintay po nila na darating po yung second batch kasi may bigay naman sila mga kababayan. Pero hindi naman kaya, huwag kayong matakot sa Mercury Drugstore, hindi naman kaya na i-cancel po ang inyong store. Malaki kaya yung Mercury Drugstore? Napakalaking kumpanya kaya yan. At saka alam nyo ba, merong magkakaiba po yung Mercury Drugstore po sa ibang drugstore. Kasi ang Mercury Drugstore, lagi pong bago po ang kailang mga gamot. At dyan nyo rin mabibili yung much cheaper price na mga gamot mga kababayan. Totoo ho yan. Yan, yung advertisement na ng Mercury Drugstore yan ha. Joke lang. Kasi sabi pa dito mga kababayan, Dog Style, isang Pinklawan rin, sabi pa dito, buti naman, kahit gamot, di na ako bibili sa MD or Mercury Drugstore kundi nila tinanggal. Kundi daw nila tinanggal yung pagbibigay po ng kalendaryo mga kababayan, hindi na sila bibili doon. Well, who cares? Hindi naman sila siguro bumibili talaga sa Mercury Drugstore, di ba? At saka, kasi ito ang nakikita ko, yung mga iba kasing binabigyan po ng kalendaryo ng Mercury Drugstore mga kababayan, talagang tingnan yung kabastusan na ginagawa nila. Tinatanggal po nila yung mukha po ni PBBM. Talagang tinanggal mga kababayan, kinating ho nila at saka nilagyan po ng ibang pictures. Isayang naman, kung ayaw nila, di ibigay lang ho nila sa may gusto. Diba? Simple as that. At saka isa pa dito ng angat. Tingnan nyo yung kalendaryo mismo ng Mercury Drugstore. Nilagyan po ng wallpaper po ng angat buhay. Talagang tinakpan mga kababayan ang mukha po ni PBBM. Napakabastos, no? At saka isa pa dito, meron ding netizen po na nakita na yung kalendaryo po ng Mercury Drugstore inilagay po doon sa may
tawag niya, basurahan mga kababayan. Merong nakita. Sabi pa dito ni Carmen, si Carmen kasi ang nagtapo nito, sabi niya, binasura ko yung binigay sa husband ko, yung microreduction mga kababayan. At saka isa pa dito, meron ding pictures na kumalat rin na yung kalendaryo po ng MD ay tinakpan rin ang mukha ni Nanay Lutang nila. Kasi ambisyon talaga nila mga kababayan, ambisyon nila na magiging presidente po itong si Nanay Lutang nila. Qualified ba si Nanay Lutang nila na magiging presidente? Nahirapan nga si PBBM, nahirapan nga si BP Inday Sara na talaga humanap dito ng solusyon para mapaangat po ang Pilipinas. How much more kung si Lini Lutang ang magiging presidente mga kababayan? Isipin nyo yan. How much more kung si Lini Lutang? Do you think aangat ang Pilipinas? 'Di ba? Nangyayari po itong yung panahon po kung year na nalugmok po yung Pilipinas, 'di ba, sa panahon po ng mga Aquino, itong si Nanay Lutang lang mga kababayan, puppet yan ng mga Aquino eh. So the same pa rin na mangyayari kung nalugmok ang Pilipinas sa panahon ng mga Aquino, kung magiging presidente po yan si Lutang, malulugmok rin ang Pilipinas at kawawa ho tayong mga mamayang Pilipino. Kaya dapat lang hindi talaga natin ipapanalo yan si Nanay Lutang nila kasi ipinapahype ho lagi mga kababayan. Yan ang laging ginagawa po ng yung mga salot ng lipunan dyan, yung mga pinklawan. Gusto nila si Nanay Lutang magiging presidente. Pero hindi yan mangyayari. As long as nandito si Sir Ivan, kukurte natin yan lagi araw-araw at hindi niya mapipigilan si Sir Ivan. Kasi allergy ako dyan kay Nanay Lutang nila. Hindi yan pwede magiging presidente kasi Lutang yan. Anyways mga kababayan, siyempre forward na rin tayo. Siyempre po, as I said it earlier sa ating intro, na nakita ko na po yung vlogger po na Koreana. Ang nagngangalan ay Kahiba Universe. Tinanon ko ang kanyang mga vlogs mga kababayan, napakaganda nga, talagang proud ako siya. Tingnan nyo, Koreana, pero ipinagmamalaki niya yung Pilipinas at saka ipinagmamayabang niya yung Pilipinas mga kababayan. At meron siyang kasing kasama po na kanyang kaibigan. So, panonoorin lang po natin. Itong konting clip naman to, hiniram ko lang po kay Kahiba. Anyways, nilagyan ko naman ng credit eh. So, panonoorin po natin mga kababayan, isa po sa mga vlog po ni Kahiba Universe. So, let's watch this. Along the Bactan Newtown Street. So, Heya, what did you like most about the Philippines? The Philippine trip. We stayed like almost 1 week, Uh-huh. but I really enjoyed traveling here. Uh-huh. For my personal opinion, Uh-huh. the best thing is, I think Uh-huh. the Philippine people are very happy. Oh, why do More you than think? Korean. What do you think the reason is? They're always smiling and they're very kind. Mm-hmm. And I know the reason. What? The weather is so perfect. Ooh! See? And the air is really fresh. Uh-huh. So that's the reason why I like it. You look really happy. And I feel bad because I can't stay more longer because we are going back to Korea today. Uh-huh. So, how about you? Me? Your turn. So, what I like about the Philippines, Yeah? number 1, 1. Korean. Oh. And You number uploaded, yeah. 2 is breakfast. Breakfast? Because of diet, Yeah. I barely eat breakfast, but staying here, I got to eat breakfast like every day because it's so tasty. I couldn't resist it. And lastly, eggplant. You like Eggplant. it too, right? Yeah. The side fried one. dish, Yeah. like fried eggplant Mm. coated with egg. Mm. Because Koreans don't really eat eggplant that often. But here they eat a lot, like fried, boil it, mostly fry it. Many ways. Yeah. Ooh, so here are some skyscrapers, really high building, like. Oh yeah, until here. I think these are the resorts or some buildings. There's also another 7-Eleven. Ooh, to the runway. Pam pam, para pam pam, para pam. Hi. Yeah, it's like Korean style, like real city, right? It's different from the Bactan beach area where we stayed. And this is Chobi Chobi. Choppy, choppy. I think this is a really popular
dining restaurant like the McDonald's or the Wendy's type of feeling. Hi! 안녕! So he just said like, 안녕하세요! He said, I love you. YouTube! YouTube! Hi! 사랑해. He said, I love you. 사랑해 in Korean. Yeah. Philippines people are really kind, like really welcoming because there are more than 70 different languages other than Tagalog, Cebuano, and English. So yun nga mga kababayan, si Kahiba pala ay nasa Cebu, Mactan. Andyan pala siya nagbablog. At saka alam nyo mga kababayan, natutuwa ako sa kanya at the same time nahihiya rin. Natutuwa ako kay Kahiba kasi ipinopromote na dito at ipinagmamalaki niya yung Pilipinas mga kababayan. Nahiya ako dito kasi siyempre Pilipino si Sir Ivan, sad to say, meron po mga vloggers po or meron talaga mga, lalong-lalo na yung mga Pinklawan, mga Dilawan, sinisiraan nila yung Pilipinas mga kababayan. Di ba nakakahiya? Siyempre si Sir Ivan, Pilipino ako eh. Pero yung foreigner, proud na proud niyang ipinagmamalaki yung Pilipinas. Di ba? Mas maganda pa nga sila kasi talagang ipinagmalaki na dito, ipinopromote nila yung magandang tanawin po sa Pilipinas. Pero yung mga piki, mga kababayan, sarap kurtin talaga yan eh. Nakakahiya talaga eh. Anyways, kudos po at saka good job po kay Kahiba Universe. Maganda yung mga vlogs niya mga kababayan. Highly recommended. Pwede nyo pong bisitahin po sa kanyang channel, Kahiba Universe. Anyway, bago tayo mag-forward mga kababayan, siyempre, ishoutout muna natin mga solid viewers natin. Si Ma'am Flordelina Varet, hi to Ma'am Rita Mejia. Shout rin natin si Ma'am Veronica Peralta. Shout out kay Sir James Valdez. Shout rin natin si June Suwan. Hi to Sir Leonardo Astillero. Hi to Chichi. Shout out rin natin si Fee Bruniola. Hi to Sir Nestor Potian from Stored, Norway. Hi to Ma'am Amones Bormio from Kuwait. And of course, shout out rin natin si Sir Solomon Q. D. Vera. Of course mga kababayan, dito pumuntahan natin yung issue po ng sibuyas. Siya nga pala sa mga namamalingki dyan, kung meron kayong nakita po na yung mahal pa rin yung presyo po ng sibuyas, pwede nyo pong isumbong yan sa Department of Agriculture or sa LGU ho ninyo. Pwede nyo isumbong mga kababayan kasi nagbigay na po ng mandato ang Department of Agriculture na dapat ang SRP per kilo po ng sibuyas ay only 250 pesos per kilo. Tatandaan nyo mga kababayan, 250 pesos lang po per kilo ang sibuyas natin. Kung merong lalampas po sa presyo na yan na mga nabilhan ninyo ng mga palengke, pwede nyo pong isumbong mga kababayan. At kung hindi sila magtitino dyan, yung mga naninda dyan, magkakaroon sila ng fine from 5,000 to 2 million. At saka pwede rin silang mapriso mga kababayan. Dapat isumbong ho natin yan. Of course mga kababayan, siyempre, bakit nga pala naging big deal ho itong tungkol po sa sibuyas mga kababayan? Sino ba ang nagpapalaki niyan? Of course, aside po sa mga Pinklawan, itong mga mapanira po ng mga Pinklawan, si Kiko Pangilinan mga kababayan, siya po kasi ang nagpapalaki niyan. Kasi ayon dito sa kanya mga post, tinignan ko po ang mga post po ni Kiko Pangilinan, sunod-sunod pala mga kababayan. Sunod-sunod po tungkol po sa sibuyas, kasi sabi ho dito ni Kiko Pangilinan, hanapin ko lang po, sabi ni Kiko Pangilinan, noong mga the other days pa or last year, sabi niya, maraming nagtatanong sa akin, bakit sobra ang itinaas ng presyo ng pagkain, lalo ng sibuyas, bigas, baboy, isda at iba pa, samantalang agriculture country tayo. Ang Singapore, di naman malawak ang lupain. Ang Thailand, Vietnam, pati Malaysia, lahat mas mura ang pagkain. Sinisiraan niya mga kababayan, ikinumpara niya yung presyo daw doon sa Thailand, sa Vietnam at Malaysia. Pero aaminin natin, alam na alam ho yan ng mga OFW na much cheaper price pa rin ho ang Pilipinas kaysa iba't ibang country. Correct me if I'm wrong. Di ba mas cheaper mga kababayan? Pero ito si Kiko Pangilinan, ipinalandakan na dito na mahal daw yung Pilipinas kaysa ibang country like Thailand, Vietnam at saka yung Malaysia. Sunod-sunod kasi ang kanya mga tweet mga kababayan, kaya nga sinakyan ho ito ng
ng Pinklawan, ayon pa dito ni Kiko Pangilinan, which is at the same day pa rin, sabi niya, malaking hadlang sa modernisasyon ng ating agrikultura ang sistemang pinananatiling kapos at naghihikahos ang ating farmers at fishers. Sabi niya, if we wish to secure our food, we must secure our blah blah blah. Ang dami niyang sinabi mga kababayan. Pero alam niyo ba, sa panahon ni Pinoy, ano ba ang posisyon po ni Kiko Pangilinan sa gobyerno mga kababayan? Siya po ay chairperson and committee on agriculture and food. Parang meron and cheese ba yung tawag niyan? At saka ngayon nagrereklamo siya mga kababayan sa panahon niya na siya po ay food security chairperson, bakit hindi niya nagawa yan mga kababayan? Bakit niya hindi ginawa? Pero ngayon nag-iingay siya. Diba, isipin natin yan, naging senador pa yan, tsaka isipin nyo, chairperson of food security, pero hindi niya nagawa mga kababayan. Ngayon, nagbida-bidahan siya dito kung bakit nagmahal daw yung sibuyas. Nung may chance pa ho siya na gagawin niya, at saka i-resolve ho ang issue na yan, bakit hindi niya ginawa mga kababayan? Bakit? Siyempre, gusto niyang manira sa Marcos administration ngayon. Sinasiraan niya kasi gusto niyang ibinibida dito na may maganda pong nagawa ang panahon po ni Pinoy or yung kay Panot po na administrasyon. Which is fake news yan. Maraming kabulustugang nagawa po at nangyayari po sa panahon po ni Pinoy. Alam naman natin yan, hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo mga gonggong. Diba? Alam naman natin mga kababayan, nakikita naman yan natin sa mga balita. Talagang walang nagawang maganda ang panahon po ni Panot. Yung Aquino administration mga kababayan, puro lang kalokohan. Kaya dito maraming galit po kay Kiko Pangilinan mga kababayan kasi nga sinakyan ho ito ni Clive Reyes, sinakyan ho ito ng mga pari, ng mga Padre Damaso at maraming nagalit po ng mga Marcos loyalists dyan po kay Kiko Pangilinan. Kaya dapat natin kukurtin natin araw-araw si paring Kicks mga kababayan kasi may plano pa rin niyang tatakbo this coming 2028. Tatakbo pa rin yan si paring Kicks mga kababayan at sisiguruhin natin hindi yan mananalo kasi gonggong yan At saka ito pong si Clive, mayroon po kasi siyang paninira dito tungkol po sa Kadiwa Store. 'Di ba yung Kadiwa Store mga kababayan, nakita natin na much cheaper price lang po yung presyo po ng mga sibuyas at saka good news yan. Ang sabi kasi ni Clive mga kababayan, yung Kadiwa daw is not a solution. It's just a pantawid gutom to the few. What the country needs for food security is long-term solution for all. Hindi ba niya alam na ginagawa na ho yan ang solusyon ni PBBM? Ilang months na nga si PBBM na walang tulog kasi yan lagi ang kanyang iniisip po ni PBBM kung paano niya mabigyan po ng solusyon mga kababayan. At nangyayari na ho yan, unti-unti na hong nangyayari. Ang problema lang, meron tayong economic sabotage. Kasi merong sindikato kasi dyan sa BOC mga kababayan or Bureau of Customs at kasang maraming dawit po ng mga retailer or yung mga traders. Yan kasi ang nangyayari kaya nagmahal po ating mga bilihin dahil po sa mga sindikato, dahil po sa economic sabotage. At saka isa pa, may korte natin itong si Clive Reyes mga kababayan, 2023 na ho ngayon, ganun pa rin pag-iisip, paninira pa rin, hindi pa rin nagbabago. Sabi pa niya dito, from where I was looking at it, Kadiwa is just a propaganda tool. Hindi ba niya inisip dito, yung Kadiwa, tatak Marcos yan? Diba? Sa panahon po ni Panot, panahon po ni ibang mga admin na dumadaan, may nakita pa tayong Kadiwa. Kasi talagang tatak Marcos yan mga kababayan. Lumalabas lang ho yan once na magiging presidente po yung Marcos. Diba? Kadiwa, tatak Marcos ho yan. Pero hindi lang ho yan propaganda. Alam nyo bakit? Kasi ipinapakita ho dito ng Kadiwa na kaya pala pababain po yung mga presyo na nandyan po sa mga binibilhan ho natin ng mga palengke. Diba? Iyan po ang purpose ng Kadiwa. Ipinapakita nila na kaya pala pababain po ang mga presyo. So dapat ang gagawin po ng mga yung mga manindahay ang tawag sa dito sa Tagalog. Yung mga consumer natin mga kababayan, dapat pwede naman sila na bibili po directly sa mga local farmers. Pwede naman gagawin nila yan kasi sa mga retailer mga kababayan or sa mga traders, ilang grupo pa ba ang dadaanan yan? 5 groups mga kababayan, kaya masyadong mahal.
Like for example, bibili po yung traders diyan sa local farmers natin o retailers. Kung presyo yan 50 pesos. Ngayon, dadaan na naman sa isang tao, naging 100 pesos. Dadaan naman yan sa ibang tao. Alam na ho yan ng mga negosyante. Maraming pagdaanan, mga kababayan, mas lalong mamahal hanggang darating po sa market natin. Yan po ang nangyayari. Kaya pwede naman diskarte kayo. Pwede naman nyo, direct lang kayong babili po sa mga local farmers. I'm not sure kung pwede ba yan, pero tingnan nyo lang. I-try nyo lang po kung baka pwede. Kung gusto nyo, magiging much cheaper po ang inyong presyo dyan sa palengke. Ito mga pinklaw na kababayan, hanggang ngayon naninira pa rin yan. Gusto kasi nila ipinahype lagi dito yung mga magandang nagawa po yung mga Aquino, which is fake news yan. Wala pong magandang nagawa po yung mga Aquino. Kabulastugan ang lagi ang ginagawa ng mga gunggong na yon. Dapat lang hindi po pwede makabalik yung mga gunggong na yon. Anyways, dito tayo pumunta mga kababayan sa merong good news po sa mga OFW. Kasi di ba kahapon napag-usapan ho natin at ipinakita natin dito yung video po ni PBBM, yung ni-recognize niya yung mga OFWs at saka nabigay sa dito na mga gift sa mga OFWs. Kaya lang mga kababayan, kahapon meron pong nag-comment doon sa last vlog natin. Tsaka sabi niya, Sir Ivan, pwede nyo po bang ipanawagan po sa DMW natin or kay PBBM directly? Actually, hindi po tayo pwede makadirect po kay kay ma'am po na nag-message sa atin. Hindi po tayo directly makasabi po kay PBBM, kundi dadaan po tayo sa mga agencies, sa mga ahensya natin. Kung sa mga OFW, ang pwede nating ang katukin natin dyan, yung DMW or Department of Migrant Workers. Which is yung secretary dyan, si Susan Ople, or tinatawag natin na Tots Ople. Siya pong secretary dyan. So siya po ang ating katukin lagi. Kasi alam niyo mga kababayan, meron pong request. Ito pong retiree po na OFW. Retiree means hindi na po siya OFW, nasa Pilipinas na po siya, or probably siguro baka nandyan lang siya sa iba't ibang country, pero ilang years so siya nagtrabaho po sa bilang OFW. Yung nag-message nga sa atin, 36 years so siya bilang OFW. Pero aaminin naman natin dito, real talk lang. Kasi sa baga hindi siguro alam ng ibang nating mga pamilya nandyan po sa Pilipinas na siyempre pinapadala natin, hindi po lahat na mga OFW ay may magandang kapalaran talaga. Totoo naman yan. Correct ba ang aking term? Yung hindi talaga hindi ginswerte mga kababayan bilang OFW, mag-expect kasi tayo na parang parang yayaman ka dahil OFW ka, which is kabaliktaran yan mga kababayan. Sana hindi mag-isip po ang ating mga mamayang Pilipino na ganyan po yung mga OFW na talagang sisurtehin kung OFW ka. Ang iba nga mag-retire na nga lang pero wala pa rin naipundar mga kababayan. Totoo yan. It's sad but true. Totoo talaga yan. Kaya may request siya dito kung sana man lang na i-recognize rin sila yung mga retiree po na mga OFW mga kababayan. Sana po, yan lang po ang panawagan po ni ma'am na i-recognize po ni PBBM yung mga retiree natin at saka makatanggap rin ng mga benepisyo. Meron akong naisip, I'm not sure kung pwede ba, manawagan po tayo kay Susan Ople at saka sa Department of Migrant Workers at kay PBBM if ever mapwede, na sana ito pong mga retirees na mga OFW kung pwede magkakaroon po ng pabahay ni PBBM. Ilang years kaya nagtrabaho yung mga retirees? Umaabot ho yan ng mga 25 years pataas. Mahirap kaya abutin yung ganyang years mga kababayan. Nagtatrabaho ka bilang OFW, napakahirap abutin yan yung 25 years or pataas. Pero tingnan nyo yung message atin, 36 years ho siya, retiree po na OFW. Sana meron ho siya ditong privilege po na magkakaroon po sana ng pabahay ni PBBM at iba pang benepisyo. Diba? I think that is for me, fair ho yan mga kababayan, fair trade ho yan kasi matagal rin. So let's say 36 years siya na nagbibigay po ng mga ng tax o nagbibigay ng tax po sa Pilipinas. Sana maparinggan tayo ni Ma'am Susan Ople tungkol dito. At saka of course, don't worry, i-message na natin si Susan Ople kung baka magiging pwede ho dito mabigyan po ng ganyang privilege po ang mga retirees na mga OFW. Of course, mga kababayan, meron ko ipapakita sa inyo na konting clip man lang, dagdag po sa ating ipinakita kahapon tungkol kay BBM kasi marami tayong makuha dito ng mga impormasyon at napaka-importante. So for more details, let's watch this.
Pangulong Bongbong Marcos muling nangako na titiyakin ang interes at kapakanan ng mga OFWs kasabay ng isinagawang gift-giving activity sa Malacanang. Samantala, nakapaghandog naman ang Marcos administration ng programa sa trabaho sa halos 800,000 OFWs at scholarships sa mga anak nito. Si Creselyn Catarong magbabalita. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang overseas Filipino workers o OFWs kasabay ng ginanap na gift-giving sa Malacanang grounds. Nitong Desyembre 30, isinagawa ang pamaskong handog para sa pamilyang OFW sa pangunguna ni PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na malapit sa kanya ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa mga pamaskong handog, siniguro ng Pangulo na pagtitibayin ang mga programa ng Department of Migrant Workers o DMW na nagdiriwang din ang unang anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ito ay upang mas mabilis ang serbisyo at pagkalinga para sa mga OFW na tinaguri ang mga bagong bayani. Bago po lahat ay gusto ko sanang pasalamatan at magbigay pugay sa ating mga itinuturing na bagong bayani, ang ating mga OFW, para sa lahat ng mga nagawa ninyo, para sa atin, para sa inyong pamilya, para sa inyong bansa. Kinilala rin ni PBBM ang napakahalagang papel na ginagampanan ng OFWs na maiahon ang ekonomiya at maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil sa inyo, nagkaroon ng magandang imahe ang ating bansa sa buong mundo. Tinitingala ang mga manggagawang Pilipino bilang isa sa mga pinakamagagaling. Hindi na isa sa pinakamagagaling, yung pinakamagaling at pinakamasipag at pinakamaalagaan sa buong mundo. Kaya naman muling ipinangako ni PBBM na titiyakin ng pamahalaan ang interes at kapakanan ng mga OFW. Ngunit ang may kaunting pagbabago, kagaya po ng ipinaliwanag ni Secretary Toots, ay ngayon ay hindi lamang natin tinitignan ang mismong mga OFW, ang mismong mga nagtatrabaho sa abroad, kung hindi pati na ang inyong mga pamilya. Kabilang sa mga programa ng administrasyon para sa OFWs ang pabahay, scholarship program kasama ang iba't ibang serbisyo at benepisyo. Kaugnay dito, iniulat ni DMW Secretary Susan Toots Ople na halos 800,000 overseas Filipino workers ang nahandugan ng tulong ng Administrasyong Marcos. Ani Ople, kabilang sa naibigay na tulong ng pamahalaan ang hanapan ng disenteng trabaho sa ibang bansa ang OFWs at pagkalooban ng scholarship ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Sa kanyang welcome remarks sa ginanap na gift-giving event sa Malacanang Palace Grounds, sinabi ni Ople na mula July hanggang December ngayong taon ay nakapag-asiste na ang DMW ng 766,290 OFWs na mahanapan ng trabaho abroad. Pinadali rin ang repatriation ng higit 6,000 distressed OFWs at patuloy din ang pagbibigay ng livelihood assistance. Sa tala nitong November 2022, mayroon ng 16,000 scholars ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. May mga programa din po ang DMW at OWA. Ayon na rin sa inyong tagubilin para sa mga anak ng OFW. Ngayon lang po ito nagkaroon, Ginoong Pangulo at First Lady. Mamaya po maririnig nyo silang umawit, tumula, at ipapakita din po nila ang kanilang mga painting sa inyo. Sa 2023, ang DMW ay magiging nasa full hiring mode dahil kailangang punan ang nasa 1,000 posisyon sa loob ng ahensya. Magbubukas din ng 16 na regional offices ang DMW at 4 na karagdagang overseas labor post o migrant workers offices. Marami na rin pong tutulungan ang ating kauna-unahang OFW Hospital sa Mabalacat, Pampanga. Palakpakan po natin ang ating Pangulo, ang DBM at ang ating mga kinatawan sa Kongreso dahil naging posible po ang ating OFW Hospital. Dahil sa kauna-unahang panahon, ngayon lang po, na i-aprobahan ang budget ng Department of Migrant Workers sa halagang 15.871 billion. So maraming salamat po sa suporta, Pangulong Marcos. Pangako po namin, Mr. President, gagawin namin sa DMW at ng OWA ang lahat para alagaan
at ipaglaban ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Ang gift-giving event ay kasabay ng unang anibersaryo ng paglikha ng Republic Act No. 11641, ang batas na lumilikha ng Department of Migrant Workers na pinamumunuan ngayon ni Secretary Susan Ople. Binati naman ng Pangulo ang mga opisyal at tauhan ng DMW para sa unang anibersaryo ng ahensya at pinuri sa kanilang pagsusumikap na nakatulong sa mga OFW at kanilang pamilya. So yun nga mga kababayan, actually maganda ang update natin sa mga OFW. So for more details, kung sino pong gusto sa inyo na hingi po na informasyon, pwede nyo pong i-message po yung DMW, si Ma'am Toots Ople mga kababayan. Open na po sila, 24 hours po sila, at saka nagre-reply po kagad ang ilang system. Anyways, bago tayo pumunta dun sa next na topic natin, syempre shoutout muna natin si Ma'am Maricar Vicker, hi to Ma'am Juicy Molina, shoutout rin natin si Visitacion Tumarong, hi to Ma'am Maricres Hernandez from the Queen City, North Carolina, USA. Hi to Mercedes Valle. Shoutout rin natin si Natividad Salvador. Hi to Arlene Pasmala. Hi to Ma'am Teresita Kagiwa. Shoutout rin natin si J-Kiss TV from Edmonton, Alberta, Canada. Hi to Ma'am Marilo Vidnarek from Germany. Shoutout rin natin si Malo Sinampan. Hi to Ma'am Lucrecia Candido. And of course, hi to Ma'am Amor Chua from Down Under. So dito tayo mga kababayan sa issue po ng ABS-CBN. Alam nyo ba, merong nangyayari kasi kinuyog ito na mga supporters po ng SB19. Yung K-pop na grupo mga kababayan, kasi nag-concert sila the other day kasi doon sa Pasay, supposed to be yung SB19 po yung main event doon or main performer. Kaya lang doon sa kanilang report o sa kanilang meron kasing report ng mga kababayan, ang captions ay na misleading. Maraming nagalit po na mga supporters po ng SB19 kasi ayon dito sa balita, babasahin ko lang po. TV Patrol humingi ng paumanhin sa fans ng SB19 kasunod ng pagkakamali sa isang ulat. Kasi mga kababayan, kung napapansin nyo po, diyan po sa baba, klaro ba? Diyan po sa baba kasi in-interview po itong dalawang babae na fans po ng SB19. While in-interview sila mga kababayan, anyways, ipapakita ko mamaya, but hopefully hindi po siya makapiright kasi copyrighted po yung music mga kababayan. Pero hihinaan lang ho natin ng konti. Kasi napapansin niyo po sa baba yung captions nila. Sabi doon, Spanscola, Darren Espanto, Bini at BJYO or Baguio magpi-perform sa countdown party sa isang mall sa Pasay City. Pero ang hinahanap po ng mga teens na nagpunta dyan sa concert mga kababayan, yung SB19. Pero yung captions po ng ABS-CBN, wala pong nakalagay na SB19. Alam nyo ba na maraming beses na pala to nangyayari mga kababayan? Maraming beses na pala to, kaya nga maraming galit po ngayon sa ABS-CBN. Sabi pa dito, your headline is misleading, wala naman sila sa lineup. Paki-double check po sana yung headline. Ayun sabi po ng mga fans mga kababayan. Sabi pa dito ng isang fans, it's okay to make mistake, but don't utang na labas. Please don't. Ilang mistakes na to or sadya ba? Parang sinadya siguro ng ABS-CBN ng mga kababayan. Kaya parang sinasabi dito ng mga fans na meron dang favoritism mo itong ABS-CBN. Kaya kinurot ng mga fans mga kababayan o ng mamayang Pilipino. Pero para hindi tayo magiging fake news dito, ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong video na to. But anyways, bear with me. Baka mawala mga kababayan. Kasi alam nyo na, tatanggalin ko kaagad kung merong copyright ho yan. So for more details, let's watch this. At si Erica, Happy New Year! Happy New Year po! Okay, bakit nyo dito, bakit nyo nag-decide na dito mag-celebrate ng New Year, Jenny? Actually po, kahapon for birthday ko and I want to celebrate with my friends and also SB19! Wow! Okay, Erica, sa lahat ng mga performers tonight, kanino ka pinaka-excited? SB19 po! Forever 18, thank you po! Love you, Ken! I love you, Stel! I love you daw, Stel. Alam mo, dalawa lang sila sa napakarami ng mga 80s na nandito. Maraming salamat and Happy New Year! Thank you! Nakita nyo yan mga kababayan?
Di ba, SB19 yung hinahanap po ng mga nagpuntahan doon. Pero sa captions ng ABS-CBN, wala kang nakikita po ng SB19. Kaya galit na galit ngayon yung mga fans po ng SB19 at talagang kinuyog po yung ABS-CBN. Pero alam nyo dito mga kababayan, humihingi lang ho sila ng paumanhin dito kasi yung ABS-CBN, siyempre malaking kumpanya yan. Pero nung nagkamali si Sir Ivan ng kunting informasyon man lang tungkol sa Maharlika fans, yung baka kulang ko lang nasabihin kasi na halos lahat po ng country ay meron ng sovereign wealth fund. Kasi 'di ba nung pinakcheck ako ng News 5 mga kababayan ni Id Langaw, kunting pagkakamali lang, pinakcheck ako kaagad ni Id Langaw. Hindi ko pinalampas mga kababayan, pero yung ABS-CBN nagkakamali, hindi na pinakcheck agad mga kababayan. Itakot yung News 5 kasi kaalyado nila yan eh. 'Di ba? Napaka-unfair. Unfair itong fake News 5 talaga eh. Sana pinakcheck rin niya yung yung operator na yan, nagkakamali rin naman eh. The same rin kay Sir Ivan, pero pasensya po. Anyways, konting pagkakamali rin naman yung informasyon na sabi ko, kulang kasi ng halos. Supposed to be, ang sasabihin ko noon, halos lahat po ng country ay meron ng sovereign wealth funds. Nagkamali si Sir Ivan mga kababayan. Di ba sinabi ko lahat? Meron pa palang 2 or 3, including po sa Pilipinas, na wala pa pong sovereign wealth fund po. Yun nga nangyari, kaya pinakcheck ako ng fake News 5. So anyways, dito na ho tayo sa isang good vibes po ni PBB mga kababayan. Ipapakita ho natin dito, and I'm very sure matatawa kayo mga kababayan. So for more details, sabay-sabay ho natin panonoorin po ang vlog po ni PBBM. So let's watch Ngayong this. bagong taon ay naipon ang mga mensahe ng mga netizens natin sa social media. May mga katanungan at request, kaya isa-isahin natin. Ano po ang personal New Year's resolution ninyo? Matulog ng mas mahabang oras. Paabutin ng 8 hours yung tulog. Huwag lang 5 hours. Halos ganun din kagaya ng kay Inday. Talagang kailangan na matuto ko na magpahinga dahil nagkakasakit na. Hindi na dapat mangyari yun. On an even more personal level, I would like to spend more time with my family. Hindi na kami nagkikita. Nami-miss ko na sila. New skills to learn. Tutuloy ko yung aking short course sa psychology. Malapit na matapos yon ngayong February. New skills, araw-araw marami akong natututunan sa trabahong ito. Mabuti lang mahilig akong magbasa. Lagi akong nag-aaral ngayon. Sa awa naman ng Diyos, ay nagagamit naman natin ang Nadarating. Tingnan natin ang gender. Paano ka ba talaga magbasa niya ng Girl. Gender. Saan mo na yan? Saan mo nakikita? Saan mo nakikita? Teka, buburuhin ko, buburuhin ko muna yun. Kaya hindi ko kailangan tignan ng palad nito. Kukunin ko ang kapalaran niya sa pagkakakilala ko sa kanya. Alam mo, si Inday at ang puso niya, puso ng ina. At nakikita ko yung puso ng ina, yun ang nagiging motivation niya para sa trabaho niya. Kaya sa palagay ko, habang buhay na si Inday Sara na nasa serbisyo ng publiko. Kita mo? Nasabi mo yun nang hindi mo tinignan yung kita mo? Sa Ilocos, talaga iniisip lang namin, nakukuha na namin lang. 23 ay wala kaming duda na ang ating pagka-Pilipino ang siyang magdadala sa anumang naisin nating marating. Basta't patuloy ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Siguradong tuloy-tuloy ang ating pagbabago. Ang ganda talaga ng tandem lang mga kababayan, no? Ang cute talaga eh. Yun nga sabi ni VP Inday Sara na si PBBM daw, this coming 2023, magkakaroon daw ng apo. Babae pa. Totoo kaya yan, Paps? Paps! Anyways, talagang proud na ako na sila po ang ating leader mga kababayan, si PBBM at saka si VP Inday Sara. Ang cute ng kanilang tandem talaga eh. Talagang solido at nakikita po talaga dito yung unity. Of course mga kababayan, siyempre kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo at libre din ang mag-share mga kababayan. Inulit ko po dito at saka libre din ang mag-subscribe. Of course, bago po natin
natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo po si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you so much for the gift of life that you have given me in my entire year of 2022. And I am so thankful for extending my life even up to this year 2023. I pray this year will be filled with healing, blessings, and miracles. My tears I cried in 2022 will water the seeds I'm planting this year. Have your way in me. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang